DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ikawalo na tayo ng Enero 2025. Ngayon po ay Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, pagsuspende sa taas kontribusyon ng SSS. Tablado. DICT itinanggi na nakompromiso ang data ng gobyerno sa cyber attack ng mga Chinese hackers. Pahalik sa Poong Nazareno, mahigpit na ipinagbabawal, no-fly zone, no-sale zone sa transaksyon ipatutupad. Mga deboto patuloy naman sa pagdagsa sa Carino Grandstand para sa pahalik sa Poong Nazareno. 60 pesos kada kilong imported na bigas kinestyon ng Department of Agriculture. Mister ng aktres na si Dina Bonabay na si Undersecretary D.B. Zubeliano ng Department of Agriculture sumakabilang buhay na. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, tuloy ang taas kontribusyon ng Social Security System o SSS na magsisimula ngayong buwan. Ito'y sa kabila ng panawagan na may pagpaliban ito upang wag namang makadagdag pa sa pasanin ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon sa SSS, ang 1% hike ay makatitiyak ng long-term viability ng institusyon, makatutulong upang tumagal ang pondo ng hanggang 2053. Sinabi pa ng SSS President at CEO na si Robert Joseph Declaro, ang pagtaas ng kontribusyon at monthly salary credit ay magre-resulta ng karagdagang koleksyon sa 51.5 billion pesos ngayong taon. Sa kabuang halaga, 18.3 billion ay direktang mapupunta sa mandatory provident fund accounts ng SSS members. Ang pinakabagong pagtaas na 1% ay magdadala sa contribution rate na 15% mula sa dating 14%. Dinipensahan din ng Malacanang ang contribution rate hike ng Social Security System o SSS. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang naturang contribution rate hike ay pinag-aralang mabuti kaya't mas makabubuting pabayaan muna ito. Sinabi pa ng kalihim, hayaan muna na matuloy ang proseso at makita ang magandang idudulot nito. Samantala, binanggit din ni Bersamin na ang pagkontra sa SSS contribution hike ay unang isinulong ng dating presidente ng SSS na kumakandidato naman ngayon para sa 2025 elections. Posible anya na bahagi lamang ito ng kanyang campaign strategy upang makakuha ng simpatya mula sa publiko. Ang naturang contribution rate hike ng SSS ang huling bugso ng serye ng pagtaas ng kontribusyon sa ilalim ng Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018. Ipiniliwanag ng Social Security System o SSS ang pagsunod lamang sa batas na ginagawa nila kaugnay ng pagtataas ng buwan ng contribution rate ng mga miyembro. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni SSS President Robert Joseph Declaro, 2019 pa nag-umpisa ang implementasyon ng Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018. Sa ilalim nito, magkakaroon ng 1% pagtaas sa kontribusyon kada 2 taon. Simula 12% noong 2019 hanggang umabot ng 15% ngayon nga 2025. Ayon kay Declaro, layon lamang nitong palakasin at matiyak ang mahabang buhay ng SSS at makapagbibigay ng mas magandang benepisyo sa lahat ng kanilang mga miyembro. Kung ika-calculate nyo, 190 pesos in 10 years is about 22,000 something. Within 5 years of retirement, nabawi nyo na ho yung 190 pesos na yun. Ang life expectancy ho ng mga Pilipino ngayon is nasa mga 72 years. So, ibig sabihin, from age 66 until 72, ano na ho yun, tubong lugaw na. So, ang programa ho ng SSS, hindi lang ho tinitingnan yung short term, but even yung long term benefits for our members.
Pinasok ng mga hacker mula sa China ang sistema ng Executive Department at ang Philippine Military ng Pilipinas, ninakaw din ang ilang sensitibong impormasyon. Yan ang iniulat naman ng Bloomberg kung saan nangyari ang nilang pag-atake at pagdanakaw ng mga impormasyon mula noong 2023 hanggang June 2024. Tawag nito, sinabi naman ng Department of Information and Communication Technology na wala pa namang nakompromisong impormasyon hanggang sa ngayon. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, andyan pa pala si Ivan Uy, Secretary pa pala to. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, napakarami ng pagtatangka na nangyari sa sistema ng Executive Department at iba pang mga ahensya na kanilang na-detect ngunit tinitiyak niyang secured ang database ng sistema. Kung meron na niyang nakukuhang mga impormasyon ng mga hacker ay mga luma na anyang data, nire-recycle na lamang upang magbukang successful ang hacking. Panawagan naman ng DICT sa publiko, huwag anyang basta maniniwala sa mga impormasyon tungkol sa di umano'y hacking na nangyayari sa sistema ng gobyerno. Pinabulaanan nga ng Department of Information and Communication Technology ang ulat na may nakompromisong impormasyon sa mga website ng mga ahensya ng gobyerno. Kasunod dito ng ulat na napasok ng Chinese state-sponsored hackers sa mga website ng tanggapan ng pamahalaan at ng executive branch kung saan nakakuha ito ng mga mahalagang sensitibong military data kaugnay ng West Philippine Sea. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy, luma na mga datos na pinalulutang ng mga hacker at napigil na ang mga nakaraang hacking attempt laban sa mga government agencies. In most occasions, if ever there are any compromises, we've seen that the data are old data. Some of them are being reposted again. So example, na-hack nila noong 2020. So may nakuha silang mga information. Tapos ipopost nila ulit ngayon at sasabihin, may na-hack kami. Hamon pa ng kalihim sa mga nagpapalutang ng mga pengking impormasyon, ipakita ang manoy na-hack nilang mga datos. Marami nagkiklaim na, na-hack namin itong ahensya ng gobyerno. And then we pose the challenge to them. Okay, na-hack nyo at meron kayo nakuha, pakita nyo. So we challenge them, okay, post it. What did you get? And either they do not post anything because they did not get anything. They just claim to have done so. Or if they post, we see that these are dated, old data. So that's how we're helping all the different sectors. But sir, I'd like. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga taga Nueva Ecija at sa mga suki natin dyan sa Hulo-Sulo. Magandang umaga. Lumagda naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at ang San Miguel Infrastructure ng 25-year lease agreement para sa nayong Filipino property ng PAGCOR sa Pasay City. Malaking konsiderasyon sa naturang kasunduan ang pagtatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng property. Ayon sa PAGCOR, ang 13-hectare property ay gagamitin sa development and infrastructure at mga pasilidad para sa rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport na nasa pangangasiwa ngayon ng San Miguel Corporation sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Kaganda mga nagbigay ng negosyanteng si Ramon Ang ng San Miguel ng 100 million pesos sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Sinabi na PAGCOR Chair Al Tenco, ang itatayong office building ay nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero kahit piso daw, hindi maglalabas ang PAGCOR dahil ang gagastos dito ay San Miguel Corporation. Patuloy naman ang pagdagsa ng libo-libong mga deboto sa Carino Grandstand, damag-damag na pumila sa pahalik ng Poong Nazareno. Tatagal ito hanggang bukas, susundan ang translasyon. Sa pagtaya ng Nazareno Operation Center, hanggang alas 4 ng hapon kahapon, umabot na mahigit 9,000 ang nagpunta sa Carino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik. Hindi pa kasama ang bilang na dumating kagabi. Hanggang ngayong madaling araw na nagmula sa iba't ibang lalawigan at mga karatig bayan ng Metro Manila. Ayon kay Police Brigadier General Tomas Ibay, Director ng Manila Police District, inaasahan na lalo pang dadami ang mga debotong pipila sa pahalik ngayong araw hanggang bukas.
Matapos ang pahalik, susundan ito ng translasyon o prosesyon upang ibalik sa Quiapo Church ang imahen ng Poong Nazareno na inaasahang lalahukan ng milyong deboto. Hinimok naman ang pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene ang lahat ng mga deboto na iwasan na ang halikan ang imahe ng Poong Jesus Nazareno para sa kalinisan o hygiene. Ito'y matapos palitan ang tradisyonal na pahalik sa tinatawag na pagpupugay kung saan maaaring tingnan, punasan o hawakan na lamang ang imahe ng Poon sa halip na halikan. Nagsimula ito noong 2021 o sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan ipinagmawal ang paghalik sa imahen ng Poong Nazareno. Tuloy-tuloy ang paghahanda at pagmamonitor ng Manila Police District sa lungsod ilang araw bago ang translasyon ng Jesus Nazareno. Ayon kay Brigadier General Arnold Tomas Ibay, wala silang nakikitang banta sa seguridad ng Maynila, ngunit nananatili pa rin ang alerto ng kapulisan. Sinabi pa nito na mulaan niya Hulyo ng nakaraang taon, may mga koordinasyon na ang MPD sa mga medical volunteers at iba pang mga ahensya ng gobyerno para magsagawa ng walkthrough at simulation exercise para sa kapistahan. Yes, since last year, tuloy-tuloy po yung coordination po namin. Since July, August, nagkakaroon po kami ng series of coordinations, hindi lang po sa mga ihos, kundi sa mga medical volunteers natin, ibang agencies ng government. Pag nagkakaroon po kami ng walkthrough, nagkakaroon po kami ng simulation exercise, pinaghahandaan po namin ito at kaugnay po dito sa daraanan po ng Nazareno. Kabilang sa mga paghanda ng MPD ang pagpapasara sa mga kalsada upang maiwasan ang pagpasok ng mga hindi otorisadong sasakyan. Pagbibigay din pa ng hepe, tanging ang media personnel at mga emergency vehicle lamang gaya ng mga ambulansya at mga truck ng bumbero ang maaaring dumaan sa ilang mga lansangan. Simula po ng January 8 ng gabi, numbering around 20 po ito. But these are the roads po na pagpe-prevent po na pagpasok, papayagan lang po natin yung sinasabi ko unauthorized vehicles, yung mga media vehicles natin, emergency vehicles, ambulance, mga bumbero. Kung ano po yung na-set po natin na road closures last year, it will be the same. Ngayon po, with regards to the checkpoints, meron po tayong law enforcement checkpoints na dito naman po located dito po sa mga city limits po namin. This is on top of the road closures that we have. So, i-expect po natin na magiging mahigpit po ang pagsita sa mga papasok po dito sa City of Manila, starting po ng 8 po ng gabi. Oy, may umiiral pong liquor ban at gun ban dyan po sa lungsod ng Maynila, lalong-lalo na sa mga area na involved po dito o malapit dito po sa translasyon. Inikayat naman ng Archdiocese of Manila ang mga Katoliko na magtungo sa mga designated Jubilee Churches sa kanilang mga lugar para mapalakas pa ang pananampalataya at pag-asa. Ang Jubilee Churches ay ang mga simbahan ay tinalaga para sa pagbibigay ng pag-asa na siyang pinakamensahe ng Jubilee Year ngayong taon. Sa inilabas na listahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, nasa 86 na mga diocese ang itinalagang Jubilee Church ngayong 2025. Kasunod ito ng formal na pagbubukas ni Pope Francis ng selebrasyon ng Jubilee Year. Sa listahan, tig-4 na simbahan mula sa Diocese of Alamitos, Bangued, Batanes at Borongan, 14 mula naman sa Diocese of Antipolo Rizal, tig-7 sa Diocese of Bacolod, Baguio at Balanga. 9 naman ang mga simbahan mula sa Diocese of Bayambong at Cabanatuan, tig-3 sa Diocese of Buac, Apostolic Vicariate sa Buntok, Lagawe at iba pang mga simbahan sa buong bansa. Nakataas pa rin ang Code White Alert ng mga ospital sa Metro Manila at makalapit itong rehiyon hanggang sa January 10. Ayon sa Department of Health, ito'y bilang paghanda para sa nalalapit na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Huwebes. Nagsimula ang Code White Alert nito pang Lunes para sa mabilis na pagtugon sa anumang health emergency bago at pagkatapos ng pista. Inikayat naman ang Department of Health ang mga deboto, kung may ubo, may sipon, hindi magandang pakiramdam, iwasan na munang magpunta sa translasyon para hindi na lumala ang kondisyon at hindi na rin makapanghawa. Oy,
Hey mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Umaga Pilipinas. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, naliligo para bumango pagpasok ng trabaho. Ito ng ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 14,014,000 pesos. Mahiwagang tunog. Ayan, ano yung item na hinahanap natin sa ating mahiwagang tunog? Hindi na ako magbibigay ng clue kasi nakuha na po yung item number 1, item number 2, at saka yung prinsipyo ng physics. Kaya lang ho, hindi pa sila nagtatagpo-tagpo. So alam nyo na more or less ang sagota. Kaya lang, hindi kayo nagkakasundo. Siya, sige, sharing na lang kayo. 14,000 naman ito, di ba? Parang akap na rin ito, may ayuda. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan. Maganda umaga Pilipinas. Alas 4:20, kinababahala naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, partikular na ang pagbibenta ng 60 pesos per kilo sa imported na bigas na niya'y indikasyon ng pagsasamantala at pagpapalaki ng kita. Ang pahayag ng kalihim ay kasunod na naging pulong nito sa mga rice importer at mga miller kung saan sinuri nitong mabuti ang ginagawang pagpipresyo ng industriya. Ang labis-labis niyang mataas na presyuhan ng imported na bigas ay hindi makakayanan ng mga consumer at nagpapahina sa pagsisikap ng gobyerno na mapanatili ang presyo sa mga pamilihan, bukod pa sa maapektuhan din ang kabuhayan ng mga lokal na mga magsasaka. Ayon pa kay Laurel, sa pakikipagpulong niya sa mga importer, maliwanag na ang 5% na broken rice ay hindi dapat na ibinibenta sa presyong 60 pesos per kilo. Ang pagbebento nito ay isang uri ng pagsasamantala at sobrang kita sa paniniwala ni Secretary Laurel. Sa imported rice na 25% broken, sinabi ng kalihim, hindi dapat lalampas ng 50 pesos kada kilo ang presyo nito, kahit kailangan ng margin para masigurong kikita naman ang mga importer at retailer. Magpapatawag ng consultative meeting ang DA sa mga retailer at mga importer sa loob ng linggong ito upang makapagtatag ng maximum suggested retail price sa bigas. Layunin nitong maisapinal ang balangkas nito hanggang katapusan ng Enero. Gayon nilinaw ng kalihim na hindi ito price cap, bagkos ay magiging gabay lamang upang mapanatili ang maayos na presyo. Diskumpiyado naman si Senator Amy Marcos sa plano ng Department of Agriculture na alisin ang brand label at premium classifications na imported na bigas sa lokal na merkado. Unang ipinunto ng senador, hindi ito ang matalinong solusyon na kailangan ng mga Pilipino upang mabawasan ang pasanin nila sa gintong presyo ng lokal at mga imported na bigas. Sa kabila ng 15% na tapyas taripa. Idiniin pa ni Senator Amy, karapatan ng mga consumer na malaman ang pinagmulan ng bibilhin nilang butil at pahihintulutan lamang ito ng DA na magkuble ang mga importer at sabing ito lokal. Mahihirapan din na niya mga consumer na timbangin ang kalidad at nutritional content ng imported at lokal na bigas, lalo't magkaiba ang quality ng mga ito. Sinabi pa ni Senator Amy na mas lalong hindi magiging makatwiran at pata sa kompetisyon ang pagtatanggal ng branding sa mga imported. Ang madidisgrasya nito ay mga local farmers. Inaalala pa na mababatas na kaya nga may rice label upang masiguro ang transparency at accountability sa posibleng food safety concern. Naniniwala naman si Senator Marcos na imbis na alisin ang brand labels, pagtuunan na lamang ng gobyerno ang pagpapalakas sa lokal na produksyon, bawiin ang ibinagsak nitong taripa sa mga imported at suportahan ang mga lokal na magbubukid na ngayon nasa aging population na.
Sugatan ng isang lalaki natagpuan ng mga residente sa barangay Tabiran. Aba, nagtago daw ito sa kubo pero may dalang mga armas. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Aris-19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Ilang concerned citizen ng Sitio Pangi, Barangay Tabiran, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte ang nag-report sa kapulisan kaugnay sa isang sugatang lalaki na nagtatago sa isang shanty o kubo sa nasabing sitio. Agarang nakipag-coordinate ng Datuudin PNP sa iba pang government units at sa local officials at sabay na tinungo ang area. Ayon sa DOS MPS, nagtangka pa umanong tumakas ng sugatang lalaki at nalaglag ang dala nitong belt bag na nang suriin ng PNP ay naglalaman ng 2 caliber 45 pistol magazines na loaded ng mga bala at ganun din ng mga empty shells. Sa inilunsad na hot pursuit operation, nadiskubre ng PNP ang kinaroroonan ng lalaki sa isa pang kalapit na shanty na may mga nakakalat na unlicensed high-powered firearms. Agarang inaresto ang lalaki na napag-alamang 42 years old nang wala nga itong maipakitang dokumento sa nasabi mga high-powered firearms. Sa kasalukuyan, patuloy na inimbisigahan ng PNP ang lalaki sa kung anong grupo ito at kung paano ito nasugatan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makuta, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Nananawagan naman si Senator Bongo sa Philippine Health Insurance Corporation. Mas higpitan o mas higitan at dapat din ipatupad ng malinaw ang revised case rates upang matugunan ang pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ito'y matapos i-anunsyo ng PhilHealth ang mga karagdagang benepisyo para sa mga serbisyong medikal, kabilang ang mga pagpapagamot ng ischemic heart disease, kidney transplant at emergency outpatient services. Ang adjustment ay ginawa ng 50% sa ilang pining case rates. Ang mga reformang ipatupad o pinatutupad ngayon ng PhilHealth ay una ng inapila ni Senator Go. Yan din ang iba't ibang mga stakeholders sa nakalipas na 11 hearing na isinagawa ng Senate Committee on Health na kanyang pinamumunuan. Ayon kay Go, sulit ang kanyang pakikipaglaban at pangungulit sa PhilHealth. Ngunit hindi pa rin siya titigil hanggat maisakatuparan ang mga ipinapangako nito sa taong bayan. 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 18 anyos sa binata nagbinti sa Binmali, Pangasinan dahil sa labis na depresyon. Ito, nangangailangan din talaga ng mga medical assistance, yung mga may depression. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, Masantosya Kabasan at Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Alas 3:45 ng madaling araw kahapon, nakitang nakabitin ang katawan ng biktima na kinilalang si Renz Binteres, 18 anyos, binata at residente ng barangay Tumbor, Binmaley. Sa ulat ni Binmaley Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, alas 11:30 ng tanghali kahapon dumulog sa kanilang himpilan si Francis Binteres, 26 anyos, upang i-report ng kanyang kapatid na si Renz ay nagbigti. Nabatid na nakitang nakabiting katawan ng biktima alas 3:45 ng madaling araw sa kanilang kitchen at naitakbo pa ito sa Rural Health Unit, ngunit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Nabatid na noong December 18, 2024. Nagtangka na rin magpatiwakal ang biktima sa pamamagitan ng pag-inom ng alcohol at sunrox na agad ito'y nadala sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City, kaya naisalbang kanyang buhay. Subalit sa ikalawang pagkakataon ito'y natuluyan. Nabatid sa pamilya ng biktima na dumaranas ito ng matinding depresyon na hindi na ipinaliwanag ang dahilan. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Isinusulong naman ni Albay Representative Joey Salceda, ang chair ng House Committee on Ways and Means, ang paglikha ng isang refund mechanism para maibalik sa mga consumer ang 204.3 billion pesos na sobrang kinita ng National Grid Corporation of the Philippines sa gitna ng maliit na buwis na ibinabayad nito. Sa kanyang presentasyon sa deliberasyon ng komite, ibinunyag ni Salceda, labis-labis ang kinita ng NGCP na isa umano sa mga dahilan kaya't kinakailangan ng pagkakaroon ng legislative reform sa layuning mapangalagaan ng mga consumer ng kuryente mula sa sobrang singil. Mula 2016 hanggang 2020, sinabi ni Salceda, ang kitang inaprubahan ng ERC
ay nasa 183.5 billion pesos. Samantalang umabot naman ng 387.8 billion pesos ang aktual na kinita ng NGCP, nagresulta sa sobrang kita na nagkakahalaga ng 204.3 billion pesos. Binigyan din ni Salceda na ang kagyat na pagsasagawa ng hakbang upang maipatupad ang pagrepond sa sobrang kita ay pabor sa mga consumer. Sinabi pa ni Salceda, ang NGCP ang tanging kumpanya sa energy sector na hindi nagbabayad ng corporate income tax, value-added tax at real property tax. Ibinahagi naman ni Senator Bongo ang mga pagbabago sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Senator Go, may ilang mga pulisiyang tinanggal ang PhilHealth upang mas mapabuti ang serbisyo sa mga miyembro nito. Kabilang na dito ang dating inireklamong single period of confinement, pati na rin ang 24-hour confinement rule. Gusto ko lang po i-report sa inyo, yung kanilang pinangako, September 30, yung single period of confinement policy, tinanggal na nila. 2013 policy nila na hindi naman nila pinag-aralan na mabuti. Dapat po noon pa tinanggal na yan na bawal daw i-cover sa pangalawang pagkakataon yung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Ngayon, meron silang pinangako na tatanggalin na nila itong 24-hour confinement. Meron na silang emergency packages. So, ibig sabihin na hindi na natin kailangan magpa-admit ng 24 hours bago nila i-cover. Samantala, binahagi rin ni Senator Go ang mga tinalakay sa 11 hearings ng Senado, partikular na ang tungkol sa health emergency allowances na nagkakahalaga ng 27 billion pesos. Nagkaroon na po ako ng 11 hearings sa Senado. Apo. Inumpisahan ko po ito, yung hearing tungkol sa health emergency allowances. Kasi marami pang hindi nababayaran ng mga health workers. So sa ating pupursige, nagkaroon tayo ng 11 hearings na bayaran na po. Na-release na po. Salamat sa DBM at DOH. Na-release na po yung 27 billion at tuloy-tuloy po yung pagbayad ng HEA dahil services rendered na po yan. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan. Oy, mga mamis! O pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stingray Formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud, and sebon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Buenos dias sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga City. Magandang umaga sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng Mindanao, Mayang Buntag Davao, mayang aga sa mga koturanta sa Negros. Pumanaw na si Agriculture Undersecretary Geogracias Victor D.B. Sevillano sa edad na 65. Inanunsyo ito ng National Tobacco Administration sa kanilang Facebook page ilang oras matapos na bawian ng buhay ang dating kongresista at ngayon ay USEC ng DA. Habang kinumpirma naman ito ng kanyang mga kaanak, kabilang dito si Patch at saka si Marie Sevillano. Nagpahayag naman ng kalungkutan at pakikiramay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpanaw ni Sevillano na anya'y nasa puso ang pagseserbisyo sa publiko. Ayon kay Marcos, mananatili ang legasiya ni Sevillano na makikita sa kanyang mga gawain upang maging progresibo ang Ilocos Sur at ang buong bansa. Bukod sa kanyang mga anak, naulila din ni Sevillano ang misis nito na si Dina Bonevey, gayon din ang mga naniniwala sa isinusulong niyang advokasya para sa bamboo propagation. Alam po ninyo si Yusek D.B. Sevillano ang isa ho sa mga nagsusulong talaga para mapalakas ang industriya ng tobacco dito po sa ating bansa. Industriya ng kawayan. Nagpahayag ng buong suporta at kumpiyansa naman kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Party List Coalition Foundation Incorporated na binubuo ng iba't ibang party list organization sa Kamara de Representantes. Sa isang resolusyon, kinikilala ng koalisyon, pinamumunuan ito ni Ako Bicol Representative Saldi Co, ang Chairman ng House Committee on Appropriations, ang malapit na kolaborasyon ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez at ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ganti ng Senado para maaprobahan ang mga pangunahing panukala at maabot ang tagumpay sa pagpasa ng mga panukala ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa koalisyon, panatili ng Kamara ang matibay na relasyon nito sa Senado at sa Executive Branch upang matiyak na kaagad na may papasa mga panukalang prioridad na maisabatas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapaganda ang pagsaserbisyo ng gobyerno sa publiko. Sinabi ng grupo na ang Kamara sa ilalim ng pamumuno ng Speaker ay nakapagtala ng bagong record ngayong 19th Congress, umabot ng 13,400
1,454 na mga panukala ang naihain, 1,368 sa mga itong naaprubahan, 166 naman ang naging Republic Act, 73 ang national na mga batas, 93 naman ang lokal na batas. Ito mano ang nagpataas ng pamantayan ng pagiging produktibo ng Kamara sa pagseserbisyo publiko. Dismissed police officer na suspect sa pang-hold up sa probinsya ng Capiz. Aba, arestado. Detalye na balita mula kay Aine Grace Bravo, Aris 39. Aine Grace. Kumpirmadong may patong-patong na kaso si dismissed police officer Layman John 80 na isa sa mga suspect sa pang-hold up sa mga ahente ng beverage company sa probinsya ng Capiz. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office spokesman Major Rolando Aranio, September 4, 2017 nang na-dismiss sa serbisyo si 80 dahil sa grave misconduct. Ayon naman kay Capiz Police Provincial Office Director Colonel Albert Tapulaw, involvement sa illegal na droga ang dahilan ng pag-dismiss kay 80 sa serbisyo. Pinakahuling assignment niya bago na-dismiss ang bayan ng Sara, Iloilo. Base sa record, September 10, 2022 nang itinuro si 80 na suspect sa pagpatay sa security guard na may dalang pera na pangsahod sa Carles, Iloilo. Sa nasabing insidente, may warrant of arrest si 80 sa kasong qualified piracy dahil na nangyari ang krimen sa bangka na bumibiyahe papuntang isla. December 20, 2022, nadakip si 80 sa hot pursuit operation kasunod ng pang-hold up sa supervisor ng delivery company sa Sara, Iloilo, ngunit nakapiyansa siya. September 26, 2023, itinuro naman ang dismissed police officer na suspect sa pang-hold up sa babae na magdedeposito sana ng pera sa bangko sa Sara, Iloilo. Sa nasabing krimen, may warrant of arrest si 80 sa kasong robbery. Nananatiling at large si 80. Mula sa Action Radio Iloilo, it is RH39, Aine Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Grace. At large pa pala yung lokong yun, ano ha? Ay baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masihista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mataas na presyo ng kamatis at siling labuyo ramdam din sa Tacloban. Aba naman, maupay nga agad sa ating mga kababayan dyan po sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Hindi artificial ang pagtaas ng presyo ng kamatis at siling labuyo sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculturist Romilo Anadi sa isang panayam. Ayon kay Anadi, sa Tacloban, ang mga tanim na kamatis at siling labuyo ay napiktuhan sa sariing pag-ulan. Mapalo na sa 400 pesos ang kada kilo ng kamatis at 1,000 pesos naman ang kada kilo ng siling labuyo. Sa kasalukuyan, kulang ang supply ng kamatis at siling labuyo sa Tacloban kaya mahal ang presyo. Subalit may mga tanim pa rin sa lungsod ng Tacloban, hinihintay rin na makarecover ang pag-harvest para makasupply sa mga palengke. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Baguio City. Evan lang sa Las Vegas, diba? Good morning. O baka kayo mga Pilipinong pauwi ng Pilipinas, magpapasalubong ng tsokolate, wag na pong imported, ha? Lalong-lalo na yung mga seafarers natin na babalik ko ng Pilipinas, mag-i-enjoy ho dito para sa bakasyon, ha? Sa mga OFW natin dyan sa Middle East, sa Taipei, Taiwan, Ohio gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Magandang umaga sa mga nagtatrabaho sa Hong Kong.
Dito sa Pilipinas, meron tayong tangerine chocolate. Ano ba itong tangerine na chocolate? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Pinoprocess ito para maging tangerine chocolate. Kaya ngayon, hindi na sila umaasa sa kopra o kaya iba pang mga agricultural produce dahil meron na ho silang high value crop na katulad ho ng kakao. Nako, laki ho ng demand dito sa buong mundo. Available po sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate.ph po naman, yan pong pupuntahan ho ninyo para ma-check ho ninyo yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na available ngayon sa market. Ayan Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito po'y tinulungan ng DOST at ng DTI. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa ating Midnight Singers ng San Diego, California. The Midnight Singers ng San Diego, California na nalalapit na po ang roadshow dito po naman sa Pilipinas. Mga piling lugar lang ho pala ang iikutan itong Midnight Singers natin. Sir Junior Bao, Sir Art, Sir Manny, kay Tita Cora, kay Tita Lloyds at kay Tita Linda. Ingat po kayo sa biyahe. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabayad ng 30% franchise tax ang National Grid Corporation of the Philippines alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas. Ito naman ang iniulat ng Bureau of Internal Revenue at ng Energy Regulatory Commission sa pagdinig ng House Ways and Means Committee hinggil sa 204.3 billion pesos na sobrang kita ng NGCP na isinusulong naman na mairipan sa mga consumer. Sa ulat ng ERC Chairperson na si Mona Luisa de Malanta sa komite, binanggit nito na umabot ng kabuang 21 billion ang binayarang franchise tax ng NGCP mula 2016 hanggang 2022. At simulaan niya noong 2018, nagbabayad ang korporasyon ng 1.3 billion pesos hanggang 1.5 billion pesos kada taon. Walang plano ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magpatupad ng martial law at hindi nito hangad na ma-extend ang kanyang termino. Ito naman ang nilinaw na Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng ginawang rigodon sa National Security Council at pag-aalis kay Vice President Sara Duterte bilang kasapi ng NSC. Kaugnay din ito ng alegasyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo higil sa layuning hakbang ng Malacanang. Iginit na kalihim prioridad ng Pangulo ang pagpapatatag sa ekonomiya, pag-angat ng buhay ng mga Pilipino at pagsusulong ng mga programa ng pamahalaan. I don't think it is in the mind of the President right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, then the prioritization of his legacy projects. The President accepts that as the number one concern. It's not about martial law, it's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that. He does not even think in those terms. Nilinaw din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nangangahulugang hindi na pwedeng pagkatiwalaan si Vice President Sara kasunod ng pagpapatalsik na Vice Presidente bilang miyembro ng National Security Council. Sa gitna nito ng pagkestyon sa ginawang rigodon ng ilang miyembro ng NSC kabilang si Vice President Sara at ilang dating Pangulo ng Pilipinas. Paliwanag ni Bersamin, hindi na kasi itinuturing na relevant si VP Sara sa responsibilidad na pagiging miyembro ng advisory body at walang personalan sa ginawang hakbang. Wala kaming personalan, but my statement before was the Vice President has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Oras sa buong kapuluan, 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma
Lima at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes. Magandang umaga, Pilipinas! Abay, oras na para ho tayo mag-ultamayo. Ano ba itong ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ang ginagawa po nito ay pagpasok po sa ating katawan ng ultamayo o ng postbiotic, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Kaya tumutulong po ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog, magkaroon tayo ng sapat na pahinga, magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Isa lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultamayo. Para sa inyo pong mga katanungan, sa inyong mga concerns, mag-text lamang ho kayo sa 0917-110-6580. Meron na tayong mga medical experts na nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, at nirekomenda ho ng mga doktor. Available po ito sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala lamang po, ang ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang lugar sa Benguet at Baguio City nakararanas pa rin ng malamig na klima. Swerte nila, mura ng aircon nila. Libre pa nga actually. Lalong-lalo na sa madaling araw. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH 41 ay Bagda Bigat. Romy. Nakararanas na mas mababang temperatura ang ilang lugar sa lalawigan ng Benguet kumpara sa Baguio City. Batay sa monitoring ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na Benguet Radar Station, 11.5 degrees Celsius. Ang nai-record na pinakababang temperatura sa Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet kahapon. Samantalang nai-record naman ng Pag-asa Benguet State University Agromet Station sa La Trinidad, Benguet ang 13.0 degrees Celsius kahapon. Ayon sa Pag-asa, inaasang mararanasan ang mas malamig na klima sa mga susunod na ilang araw dahil sa hanging amihan. Sa Baguio City, nai-record ang 14.6, 14.4 at 14.6 degrees Celsius sa nakalipas na 3 araw. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:45, statistically tied. Sa una at ikalawang pwesto, sina Senator Bong Revilla at Congressman Erwin Tulfo sa Boses ng Bayan Senatorial Survey ng RPMD Foundation Incorporated. Ang survey ay sinagawa noong December 20 hanggang 28. Nilahukan ng 3,500 respondents sa buong bansa. Tinanong kung sino ang 12 senador na napupusuan nilang iboto kung gayon gaganapin ang eleksyon. Sa nasabing survey, nakakuha si Senator Bong ng 53%. 52% naman ang kay Erwin Tulfo. Sinundan sila ni Senator Bongo, 50%, at ating Senate President Tito Soto, 49%, na nasa ikatlo at ika-4 na pwesto. Pasok din sa top 12 sina dating Senator Manny Pacquiao at ang broadcaster na si Ben Tulfo. Kasama din sina Senator Pia Cayetano, dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ba, humahabol si Senator Benhur, ha? Secretary Benhur, ha? Tol Tolentino, ba, pati si Congresswoman Camille Villar, Senator Amy Marcos, Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid at Willie Revillame. Umapila naman ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa Civil Service Commission na wag nang isama ang mga guro sa dapat magsuot ng Pilipiniana bilang uniform. Base kasi sa bagong dress code para sa mga government employees kasama ang public school teachers, kami naman datong magsuot ng Asian-inspired attire tuwing unang Lunes ng buwan. Higit ng grupo hindi praktikal, hindi akma sa mainit na panahon ang pagsusuot ng Pilipiniana at nagdag na pasanin lamang ito para sa mga teacher. Pasok pa rin sa 2024 inflation rate ng Pilipinas. Ang naitalang 2.9% na bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong December ng 2024. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kahit pa ang full year inflation average na 3.2%,
pasok pa rin daw sa inflation target ng Pilipinas. Paliwanag nito na sa 2% hanggang 4% kasi ang inaasahang inflation sa pagsasara ng taong 2024 kaya on target pa rin bagamat tumaas. Kasabay nito ang pagtitiyak ng kalihim, patuloy ang kanilang paghahanda sa mas mabilis na inflation, lalong-lalo na sa nalalapit na pag-iral ng La Nina. Yan ho sasabi ho nila, ha? Nasa sa inyo kung maniniwala ho kayo. Alas 4:48 ang oras sa buong Kapuluan. Umaga, Pilipinas. Actress na si Jean Saborit, habulin pa rin daw ng mga bagets sa kabila ng kanyang edad. May asim pa. Kita lang na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz sa Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nakapagtataka, may edad na si Jean Saborit, pero hanggang ngayon ay habulin pa rin pala ito ng mga bagets, particular na ang mga foreigner. Itong si Jean Saborit mismo ang nagkwento sa atin na kung saan ay may masugid siyang manliligaw na mas matanda siya ng hindi hamak dito. Kaya lang, binirek na umano niya o ayaw niya na rito dahil sa totoo lang ay wala na raw siyang panahon para sa pagkakaroon ng panibagong pamilya. Gusto lang daw nitong si Jean ay maging masaya kasama ang mga barkada. Pero kamo yung relasyon na mas malalim, wala na raw panahon sa mga ganon si Jean Saborit at maligaya siya sa takbo ng kanyang pamilya. Balik telebisyon na uli itong si Jean at muli na siyang mapapanood sa GMA. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga nga po sa mga suki natin dyan sa Japan. Ohay gozaimasu kay Rene Perido. Ay, sa mga taga-Oriental Mindoro, magandang umaga, ha? Sa radyo natin, Station of the Year, dyan po sa radyo natin Kalapan, congratulations, magandang umaga. Ikinagulat naman ni Senator Amy Marcos ang gintong presyo ng kamatis. Ting mahal na ng presyo ng karneng baboy. Umabot na kasi ng hanggang 360 pesos per kilo ang kamatis sa ilang palengke sa Metro Manila. Kapresyo na lamang ito ng baboy, mas mahal pa nga sa 330 pesos per kilo na pata. Ayon kay Senator Marcos, resulta ito ng kakulangan ng paghahanda sa panahon ng kalamidad matapos bumagsak sa 45% ang produksyon dahil sa seri ng bagyo noong 2024. Kailangan na niya ng kaagad na aksyon para sa nakakaalarmang presyon ng kamatis na kuminsan naman ay nabubulok upang maprotektahan ang mga mamimili, masuportahan ang mga magsasaka at masiguro ang food security ng bansa. Kulang tayo ng processing plant. Sa ibang bansa, wala hong natatapong kamatis basta-basta dahil pinaprocess po yan. Dito ho sa atin, ginagawang ketchup, yung mga magagandang kalidad. Kailangan na niya ng kagyat na aksyon para sa nakakaalarmang presyon ng kamatis upang maprotektahan din ang mga mamimili, masuportahan ang mga magsasaka at masiguro ang ating food security. Kabilang sa mga inilalatag na mungkahin ni Senator Amy, ang pag-i-invest sa mga post-harvest facility at farm-to-market na infrastructure upang maiwasan ang paggabulok ng agri-products at matiyak na matatag ang supply. Muli rin niyang binuhay ang panukalang palakasin ng mga kooperatiba sa bukid upang direktang makapagbenta ang mga magsasaka sa mga palengke at maprotektahan ang interes laban ho sa mga magsasamantala sa mga consumer. Minungkahi pa ni Senator Amy na palakasin ang production planning lalong-lalo na sa panahon ng tagulan at tagtuyot upang makasabay ng supply sa demand at hindi malimitahan ang mga local farmers sa pabago-bagong panahon. Alam po ninyo yun na nakakalungkot. Samantalang sa Japan, maniniwala ba kayo na isa sa mga ibinabenta nila doon? Ibinibenta sa mga tourist spots. Yung mga nakapakete ng tomato soup. Lalagyan mo lang ng tubig. Kaya walang nabubulok na kamatis. Pahirapan nga daw po ang produksyon ng kamatis dyan sa Sapporo. Maganda umaga, Pilipinas! Pasok sa klase at trabaho sa bayan ng Katarman, kansilado sa January 9 dahil sa translasyon ng pista ng Jesus Nazareno. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane?
Kansilado ang pasok sa klase at trabaho sa bayan ng Katarman Norte Samar sa Enero 9 para sa nakatakdang translasyon matapos na magpatupad si Katarman Mayor Ante Rosales ng kanselasyon sa pamamagitan naman ng Executive Order No. 2 Series of 2025 para sa nasabing Feast of our Lord Jesus Christ, Senior Jesus Nazareno. Isang bayan ng Katarman sa magkakaroon ng translasyon kung kaya't ang mga deboto sa probinsya ay hindi na kinakailangan pag magpunta sa Quiapo tuwing ginugunita ang sabing aktibidad. Nakalatag ng paghahanda sa bayan ng Katarman kung saan bumuo ng tinatawag na Incident Command Team. Kasado ng ruta na dadaanan ng Poong Nazareno. May pinatupad na bawal dalhin sa nasabing translasyon. Muling magkakaroon ng deployment ang kapulisan dito sa lalawigan at katulong dito ang mga barangay officials at mga barangay tanod. Ang humilis naman ng nakatakdang Pontifical Mass ay si Reverend Ricardo Valencia, ang parish priest ng Our Lady of the Airwaves Parish, at bukas naman ang simbahan sa mga nais magbigay ng donasyon na tubig o bottled water na ipapamahagi naman sa mga sasama sa translasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Ikinatuwa ng Angkomadrona Party List. Nasa kabila ng zero budget para sa subsidiya ngayong taon, itinuloy pa rin ng Philippine Health Insurance Corporation ang 50% na pagtaas ng nasa 9,000 health packages. Ayon sa Angkomadrona Party List nominee si Attorney Piona Itona, 67 million direct contributors. Bukod pa sa milyon-milyon ding indirect contributors ang makikinabang sa hakbang na ito ng PhilHealth. Dahil nga sa kita naman natin ang sipa ng health inflation. Sa pamamagitan na niya ng PhilHealth Circular 2024-0037, mababawasan ang mataas na out-of-pocket expenses ng mga Pilipinong prioridad ang panlamang tiyan para sa kanilang pamilya. Idiniin pa ni Attorney Itona na mapipigilan din ito ang mas malalang problema sa matitinding sakit at mas mahal na overall healthcare cost dahil sa hindi na matatakot ang mga Pilipino na lumaki ang kanilang gagastusin sa maagang pagkonsulta at pagpapagamot. Dahil niya ito para lalong nalulugmok ang ating mga kababayan sa kahirapan dahil sa mahal na bayarin sa mga ospital, lalong-lalo na para sa mga marginalized group na pahirapang makakuha ng kinakailangang serbisyong medikal. Sinabi pa ng kinatuwa ng Komadrona Party List na ng Pilipinas na magkaroon ng maayos na at pantay-pantay na access sa healthcare services ang mga Pinoy sa ilalim ng Universal Healthcare Act, pero hindi sapat ang kasalukuyang benefit levels upang makamit ang mandatong ito. Gayunman, magandaan niya na simula ang 50% na increase sa benefit package ng health insurer upang unti-unting makausad ang Pilipinas tungo sa dekalidad at maaasahang healthcare system para sa lahat. Lumobo sa mahigit 16 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong katapusan ng Nobyembre ng 2024. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 10% kumpara sa mahigit na 14.5 trillion pesos na utang ng bansa sa kaparehong panahon noong 2023. Itinuturong dahilan ang pagsipa ng utang ng Pilipinas doon sa net financing at epekto ng paghina ng piso kontra dolyar. Utang pa more, ayuda pa more. Tutol naman ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc sa pagbibigay ng puro ayuda na lamang para sa mga mahihirap na Pilipino. Mas makabubutihan niyang ibuhol sa negosyo ang budget ng sangkatutak na ayuda program ng pamahalaan na ang ilay nababahira naman ng katiwalian. Ayon sa kandidato ng PDP Laban, lain itong tulungan ang mga middle class at mabawasan ang pag-asa ng ating mga kababayan sa ayuda economy. Kailangan na niyang pairalin ng Kongreso ang sistema ng check and balances sa pagsusulong ng Ayuda Nation dahil hindi ito daily vitamins kundi isang gamot na ibinibigay lamang dapat sa mga may sakit. Ipinunto pa ni Attorney Bondoc na kung ibubuhos ng gobyerno ang ayuda budget sa negosyo para sa ating mga kababayan, lilikha ito ng oportunidad sa trabaho at direktang pakikinabangan ng publiko. Mag-aambag din niya ito ng mas mataas na tax revenue sa pamamagitan ng corporate income tax, VAT at employment-related taxes at na siyang magpapalakas naman sa fiscal position ng pamahalaan. Idiniin pa ni Attorney Bondoc na pansamantala, panandali ang ginhawa lamang ang ibibigay ng ayuda program, pero kung susuportahan ang negosyo para sa mga Pilipino, magkakaroon sila ng sustainable, mapagkukunan ng kita at maiibsan ang antas ng kahirapan. Mali talaga ang ayuda economy. Ang ayuda po ay gamot
Hindi po yan daily vitamins. Ang gamot binibigay lang sa may sakit. Kaya strongly against ako dyan. Therefore, one way to help the middle class is to stop the ayuda economy. Kailangan po talagang lagyan ng severe na strict check and balance ang Kongreso talaga. Believe me, ang congressman natin, kahit anong admin na hindi lang existing, is rogue. It's running rogue. Hindi po pwede. Kailangan po may check and balance ang Kongreso. Alas 4:57, malakas na po ang ulan ngayon dyan po sa Sorsogon City. Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Sorsogon, ex-convict balikulungan ng masakote sa drug bypass operation sa Limay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Balikulungan ng masakote sa drug bypass ng mga tauhan ni Limay Chief of Police, Police Major Bantaib Jalman, ang isang ex-convict na naaresto ito sa Bernabe Street, Barangay St. Francis 1, Limay, Bataan. Sa ulat ni Police Major Bantaib Jalman, ang drug ex-convict na naaresto ay kinilalas alias Sani, 35 anyos, may asawa, na nakumpiskan ito ng 10.5 gramo na shabu na nagkakalaga ito sa kabuuan na 71,400 pesos. Ang drug operation na ikinasalaban sa suspect ay pinangisiwaan ni Police Captain Eduardo Conchada sa ilalim ito ng supervision ni Police Major Bantaib Jalman. Matapos magpositibo ang operasyon, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at sumailalim ito sa drug inventory ang nakumpiskang ebidensya sa kanya kaharap ang mga tinawag na saksi. Naharap ito sa suspect ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, nagpahayag ng suporta ang mga leader ng Nationalist Party kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sa 2025 legislative agenda ng Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagkilala sa kanilang pamumuno at pagnanais na maging produktibo at nagkakaisa ang bansa. Ayon kay Las Piñas City Representative Camille Villar, kasama sina Surigao del Norte Representative Robert H. Marbers at Congressman Eliandro Jesus Madrona ng Romblon. Akma ang mga prioridad ng 19 Congress sa agenda ng Bagong Pilipinas sa pagbibigay ng katiyakan na ang mga hakbang ng legislatura ay nakatuon sa mga kinakailangan bansa tulad ng pagpapatupad ng mga programang magpapaunlad sa ekonomiya, institutional reforms at pagpapabuti sa kabuhayan ng karaniwang Pilipino. Ipinunto ni Senator ni Congresswoman Villar na ang paraan ng pamumuno ni Speaker Romualdez ay nagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga partido at naging susi upang makamit ang mga layunin ng legislatura at higit pang magtagumpay. Kasama sa mga naging batas na mga priority measures ng LEDAC ay ang miyenda sa Government Procurement Reform, Republic Act 12009, ang miyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act, Academic Recovery Accessible Learning Program o ARAL, Enterprise-Based Education and Training o EBET Program, Philippine Maritime Zones o yung Republic Act 12064, Archipelagic Sea Lanes, Create More o Republic Act 12066, at ang amyenda sa Rice Tarification Law o Republic Act 12078. Ay, baka kayo ho'y naghahanap ng magandang investment naman dito sa Pilipinas, ha? Ang alok sa atin ng Westchester Realty, pinakamura na ready for occupancy unit sa buong housing industry. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Matutupad na ho inyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy ho natin ay mga proyekto ng Westchester Realty na si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. Makipag-ugnayan ho kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang kagandahan po nito, yung mga proyekto po ay nasa loob mismo ng township na naroon na palengke, eskwelahan, simbahan at iba pang mga amenities, pati munisipyo. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng 25,000 sa Royal Scratch and Win promo. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kimpi De Leon ayaw ng patulan ng paggamit kay Joey De Leon sa pelikula ni Pepsi Paloma. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon itong controversial na pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma na idinirect ni Daryl Yap. Sa unang teaser pa lang na kung saan ay idinamay na si Vic Soto, kaagad na nawindang ang mga netizens kaya nag-viral ito at ang daming tumuligsa, ang daming nakialam sa isyong ito. Hindi lang si Bossing Vic ang idinamay ng pelikulang ito ni Daryl Yap, kundi pati na rin sina Tito Soto at Joey De Leon. Nahingan namin ng reaksyon ng anak ni Joey De Leon na si Kimpi, pero ayaw rin niyang magkomento dahil hindi naman daw talaga dapat napalakihin pa ang isyong ito. Narito pa ang ilang bahagi ng pahayag ni Kimpi De Leon. Kailangan gawin to, dahil pa eleksyon, kasi dito sa hindi pa tatakbo. Tapos, pag nananahimik na pare-pare, kailangan buhay pa yung mga ganito. Tapos, pagka patay na, bubuhay. Hayaan na natin sa buhay. Nagagamit, no? Kung ano man yan ang pahayag ni Kimpi De Leon, at hindi pa nga raw nila napag-usapan ito ni Joey De Leon, ang kanyang ama, dahil kababati lang daw nila, saka hindi naman daw dapat napag-usapan pa yon. Hindi na lang daw sana sila nagamit para lang ma-promote ang pelikulang ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Oras mo na sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion de Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa nalalapit na eleksyon 2025, ang tanong ng publiko, ano ang plano? Hatid ang usapang preparasyon para sa eleksyon. Abangan sa darating na linggo alas 12 ng tanghali. Samahan niyo. Makalipas ang alas 5 ng umaga, magbaon ho ng proteksyon laban ho si mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede ho nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Pero maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne, abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang DCRH sabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Director Lucky Baleke ng DTI Region 11 para pag-usapan ho natin ang kakao. Sandali lamang po, ha? Si Rhea Torres muna ng Pag-asa. Alamin natin kay Ma'am Rhea ang magiging lagay ng panahon dahil dito daw po sa may bandang Sorsogon, kalakas ng ulan. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay tama kayo, ilang bahagi po ng Bicol Region, gayon din yung mga karatig na probinsya at rehiyon ay makakaranas po ng maulan na panahon dulot po na epekto nitong shear line. Although sa ngayon po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay asahan po natin yung mga moderate to heavy or katamtaman hanggang sa malalakas ng mga pagulan sa bahagi po ng Bicol Region, sa Quezon, pati rin sa Marinduque, Romblon at Palawan. Buong Kabisayaan po ay makakaranas ng maulan na panahon, gayon din sa may Dinagat Island. So doble ingat po sa ating mga kabayan dyan dahil inasahan po natin at the very least hanggang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy po itong mga pag-ulan dulot po ng epekto ng shear line. So maaari makaranas or magdulot po ito ng mga pagbaha pati na rin yung pagguho ng lupa. At sa nalalaming bahagi po ng ating bansa, dito po sa may areas ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Central Luzon, makakaranas po tayo ng mga light to moderate na mga pagulan na may maulap na papawirin dulot naman na epekto ng northeast monsoon. At dito sa Metro Manila, gayon din sa nalalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather naman po, so bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang ating magiging kalangitan at may mga chance lamang po ng mga isolated na light rains or mga mahihina mga pagulan o mga pag-ambon sa bahagi ng Luzon at isolated thunderstorms naman dito po sa may bahagi ng Mindanao.
At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron pa rin po tayong gale warning na nakataas sa silangang or eastern seaboard ng Southern Luzon, dyan po sa may dagat baybayin ng Catanduanes, ganyan din sa may Camarines provinces. So delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Yan lang po latest mula dito po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Rhea, malamig pa rin ba sa Tagaytay? Malamig pa rin po, malakas-lakas po yung amihan natin at sa mga susunod na araw na asahan po natin mas lalakas pa po siya. Anong agwat ng temperatura natin sa may Tagaytay? So for now po, nakikita natin yung Tagaytay area, most likely nasa 26 or 25 degrees Celsius po yung forecasted temperature po natin. So mas malamig na po yun as kung kukumpara ng mga nakarang araw. Okay. Hanggang weekend yan, ano? Yes po, possible po na magtagal po yung ganitong lamig ng panahon hanggang sa mga for the next 5 days po. Ayan, sige, baon ho ng jacket at payong. Ang Baguio talaga malamig. Yes po. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Yes po, maraming salamat po. Good morning po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ang kakao ho, parang ginto sa buong mundo dahil ang taas ho ng presyo nito ngayon. Ano? Hindi lang ho ang presyo, tumaas din po ang demand. Kaya lang tayo ho sa Pilipinas, net importer pa rin ng tsokolate, di ba? Davao Region pa rin ang pinakamalaki at saka syempre yung Region 12 ang sumusunod. Kasama na natin si Director Lucky Baleke mula po sa DTI Region 11. Direktor, magandang umaga po. May buntag, Direktor. Nasa Zoom si Direktor. Direktor? Hello, ma'am. Good morning. Teka muna, ayusin muna natin, ha? Napag-uusapan na lamang din ho. Okay na? Pakiayos mo na. Napag-uusapan na lang din po ang kakao. Alam ba ninyo yung mga planting material ng kakao galing Davao? Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, ang Quezon ay nagpo-produce naman ng sariling brand nila ng tsokolate, yung Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Para nga naman, hindi na ho umasa na lamang sa kopra, di ba, pang mga anihing bukid ang ating pong mga magsasaka. Nagpuproduce sila ngayon ng sarili nilang brand ng tsokolate. Available po ang Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ito na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Diyan po din kayo pwede umorder, ano? At ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng Department of Science and Technology para gumanda ho yung processing. At pagdating ho naman sa packaging at labeling, tinulungan naman ng DTI. Tangerine Chocolate gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Balikan na natin si Director Lucky. Director, magandang umaga po sa inyo, ma'am. May buntag. Magandang umaga, sir pala, sir. Angel. Sir pala, sir. Magandang umaga, Pilipinas. Ayan. Sir, kumusta ho ang production natin ng kakao ngayon? Sa buong Pilipinas, ha? Sa buong Pilipinas, alam naman natin, no, yung global demand malaki, no? But yun nga ang sinasabi natin. Actually, ang Philippines, by the way, no, currently exports approximately 23 million US dollars worth of cacao. Pero meron pa rin ho yang gap, no? Export gap of approximately 18 million US dollars. So ang laki pa ng opportunities for Philippines, no? To supply the international market. Pero yung local demand natin mataas din. Kasi nagrereklamo. Nitong Pasko, nagreklamo yung mga gumagawa ng chocolate cake. Sabi nila, ang mahal ng tsokolate. Yes po, no, yung ating mga processors and manufacturers, ang requirement nila is nasa 50,000 metric tons. And ang local supply natin, unfortunately, nasa lang tayo, nasa 10,000 to 15,000 metric tons. Ganon? So talagang kulang po, no? So ang laki ng demand, so medyo
may challenge tayo sa supply. Hindi, nag-i-export tayo pero nag-i-import din tayo? Ganun ba yun? Yes, Sir Angel. Oo, kasi yun nga, no, kulang yung ating local supply. Siyempre, dami nating processors. So they need to also import, no, para mai-produce nila yung kanilang mga products. Teka muna, nag-export tayo ng beans, pagbalik dito, process na. Ganun ang nangyari? Yung iba po, yeah, because like for example, yung cocoa powder, for example, no, we also import that one. Okay? Para magawa nga natin yung ating other products here in the Philippines. Kasi nga kulang talaga yung supply. Director, ang ganda ng problema natin, di ba? Ang laki ng demand, kulang ating supply. Yes. So, ano yung initiative na ginagawa natin? Although hindi na ito bago, no? Ginagawa nito ng DTI, ginagawa ng DOST, ginagawa na rin po ng DA, ano ha? In fact, meron na tayong tissue culture, ano ha? Para po sa cacao production. So, nasaan ho ang problema, Director? Bakit nandun pa rin yung gap? Bakit hindi ho natin ma-address? Okay. Ang first is yung ating low productivity level. Less than 2 kilograms per tree per year. So yun yung ating tina-target right now, no, to increase really our productivity level. Kasi marami tayong tanim, dami tayong kakao. Pero yun nga, yung productivity level ay medyo mababa. Another thing is yung inadequate skills din, no, ng ating cacao farmers. So yun, tinutulungan din yan ng several agencies like of course the Department of Agriculture, DTI, no, and among other agencies, no, na tumutulong para mapalago ng ating cacao industry here in the Philippines. Siyempre, may mga limitations din tayo, Sir Angel, no, doon sa government extension services natin, yung technology transfer. So, yun, kailangan natin paigtingin din, no, yung technology, pagbibigay ng appropriate technology, no, sa ating mga farmers and even sa ating mga processors. Director, tayo lang naman nag-uusap dito, wala naman masyadong nakikinig, ano. Magkano budget ng cacao cluster for 2025? Kasi nakikita natin, ito Sunshine, Sunrise Industry, malaki ang future. Magkano budget? Mukhang ang hirap sagutin Boss Angel, no? But we're trying really our best, no, to allocate, no, some funds for the promotion of the cacao industry. Well, sa ngayon, no, kakasimula pa lang ng taon, we're still trying to figure out, no, but we will have a budget for that. And in fact, hindi lang naman Department of Trade and Industry, no, nagsama-sama yung mga different government agencies, no, para tumulong. So I think overall, I think kakayanin pa rin naman natin na isulong yung cacao industry ng Pilipinas. Okay, ewan ko kung dapat ko itanong sa inyo, pero sabi nga natin, meron na tayong tissue culture for cacao. Ano ho yung kalidad ng planting material na napoproduce natin? Is it at par now with countries na nagpo-produce din ho ng cacao? Siguro, I would say may mga farms, no, na at par na, but may mga farms pa rin na kailangan pa rin nating i-improve, no? Kasi yun nga, minsan hindi naiiwasan na bumabalik sa dating gawin, no, yung ating mga farmers. So kailangan talaga, no, ang isa nating kailangan gawin really is yung yung pag-strengthen nung research and development. R&D talaga. Sa cacao industry. Okay, ito nasa control ho ito ng DTI. Director, magkano ang inilaan natin sa shared service facilities specifically for cacao production ngayon 2025? Kung meron, Well, meron, no, but hindi po lahat ng regions na merong tondo, no, for the SSF. Ano ba? Wala kasi akong ganito. Wala tayong data. Anyway,
unfortunately for us, no, for Region 11, mukhang maliit lang talaga yung pondo namin, no, for SSF. But of course what we're doing here naman is kumbaga the national, no, really buong DTI Philippines naman is helping really, no. So kung wala sa ibang region, may mga regions pa rin, no, na may mga pondo which would really support, no. Okay, ako nga ating mga facilities. Kaya ako tinatanong yung Director, we are demanding so much from DTI. Everyone is expecting so much from DTI. Pero ganun ho kaliit yung budget, lalong-lalo na ho sa shared service facility. Alam ho ninyo itong sinasabi nating shared service facility, it empowers the farmer. Kasi yung farmer na dati ho binibenta na lamang sa sa middleman o sa mga trader yung kanilang harvest. Ngayon ho na ipo-process ho nila para magkaroon ng tumaas ang value, 'di ba? At makadagdag ho sa mapalakas ang value chain. Yun ho ang purpose ng ng shared service facility. Hindi lamang po sa kakao, sa kopra, kita ho ninyo ngayon. Director, alam po ninyo, nagpunta ako ng Tagaytay nitong over the weekend. Namumroblema sila sa pagpo-produce ng buko pie. Sabi ko, bakit? Ang aga-aga namin gumising para bumili ng buko pie. Alahong buko bakit? Nauuna na ho yung nagbibenta ng buko juice. Hindi, ito ho serious concern po ito, ano ha? So, ibig sabihin lang po, mukhang, bakit hindi sila nagbebenta? Kasi mas mahal ngayon ang buko juice kaysa sa buko, ano ha? Lalong-lalo na daw nung nagpasko, binenta ng buo sa halip na ibenta ng yung buko na mismo. So, ganun, similarly situated po ang kakao. Kaya nga ho pinag-uusapan natin to. So, sana po maglaan po ng dagdag na pondo, lalong-lalo na sa mga cacao producing regions ng karagdagang shared service facility. Hindi lang ho sa Davao. Ang Davao ho kasi pinakamalaking producer ho ito ng kakao. At yung kakao ho ng Davao, world class, ipinagmamalaki natin ang classification po nito pantapat sa iba pang mga kakao o mga cocoa products sa buong mundo. Ano ba yung latest panalo natin, Director? Okay. Banggitin ko lang, Sir Angel, no, yung Davao region sa ngayon still the top cacao producer in the country, no, nasa 71.2% share ng total production, no, ng Pilipinas. That's a figure in 2023. Kaya nga siguro ang laki ng demand ng ating cacao, no, dito sa Pilipinas dahil nga over the years napaganda na rin natin yung quality, no, ng ating cacao. And since 2017 nananalo tayo doon sa Cacao of Excellence, no. Noong 2017 nanalo tayo, yung entry ni Ma'am Charita Puentespina, no, ng Davao City. So napabilang siya doon sa 50 best beans, no, in the world. Wow, tapos noong 2019 nanalo naman si Jose Saguban ng Davao City pa rin, no. Pumasok pa rin siya sa world's best 50 beans, no, in that competition. Tapos noong 2021 si Christopher Fadriga ng Negros Occidental, no, awarded siya, no, as gold, no, doon sa COEX na yon. Tapos still in 2021, actually tatlo to sila sa 2021, no. Ulitin ko lang, si Christopher Fadriga ng Negros Occidental, si Arthur Lagok of Davao City, and yung Chocolate de San Isidro na si Carlos Barsicula ng Davao del Norte. Yung si Christopher Fadriga and si Arthur, gold sila, no? Gold awardee. Kita mo? Yung from Davao del Norte na si Carlos Barsicula, silver awardee naman siya. And ang latest noon, yung 2023, from Saloy Farmers Association, no? Si Judith Gabasa ng Davao City, silver awardee siya. Okay. No? So, pinagandaan na po natin yung upcoming, no, na Cacao of Excellence. So meron tayong 3 entries na ipapadala, no, from Region 7, Region 8 and Region 11. Ito po yung mga winners from
the recent Philippine Cacao Quality Awards. So ito yung based on the assessment ng ating judges, ito yung ating mga winners, no, dito sa Pilipinas, and ito yung magre-represent, no, sa Philippine Cacao in the upcoming Cacao of Excellence. Director, doon ba sa website ng ng Cacao Cluster makikita na doon kung saan pwedeng bumili yung talagang certified planting material ng cacao? Meron na tayo noon. Yung certified kasi nasa yan it's BPI, no, yung Bureau of Plant Industry yung nagse-certify doon, no. So I think meron naman, no, hindi lang po ako sure. Okay? At saka yung meron tayong mga data naman po diyan. At saka yung data about best practices, dahil nga sa marami din sa ating mga ngayon naman kasi hindi lang Davao region ang pwedeng taniman May massive plantation na rin dito sa may bandang Quezon, no? Sabi ko nga si Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng cacao galing Davao, hinakot sa Quezon di ba? Dito din ho sa may bandang Mindoro, may mga propagation na rin ho sila. So depende ho sa kalidad ng lupa, kinakailangan lang talaga ng gabay ninyo para kayo magabayan kung tama ba yung practices ho ninyo. May mga websites naman ho tayo na pwede ho nyong mapuntahan. So again, napakagandang promise ho o future ng cacao industry. Let's invest in this, di ba? Nandiyan ho naman ang DTI. Ang DTI ho hindi ito nagsasawa sa pagtulong na i-promote kayo, di ba? Pagka meron na ho kayong production, sa labeling, sa packaging, ang dami hong mga programang itinutulong. At saka sana nga po madagdagan yung pondo para sa shared service facility, lalong-lalo na ng mga cacao farmer. Director, alam ho namin yung sakit ng ulo na inyong kinakaharap sa araw-araw para matugunan ang demand na ito. Globally, So, maraming salamat po sa appreciation sa mga ginagawa ng Department of Trade and Industry. Lalong-lalo na ng Cacao Cluster, anong gusto nyong iparating sa ating mga kababayan? Ako na magsasabi sa mga policy makers, hoy, dagdagan yung pondo ng DTI, lalong-lalo na ng Cacao Cluster. Pero sa ating mga kababayan na naiingganyong mag-invest dito po sa sektor na ito, Director? Yes, no. We're calling everyone, no, to invest here in the cacao industry. Kasi nga based sa discussion nga lang natin, no, few minutes ago, ang laki po ng demand, no, ng ating cacao, and yun nga for now kulang yung ating production, so we really need, no, to intensify yung production natin. So magtanim po tayo, mag-invest po tayo, no, across the value chain, no. So pwedeng yung iba, no, sa production level tayo sila ng farms, okay, cacao farms. Then yung iba naman, no, can continue to invest, no, in processing. Kasi ang dami na nating sa ngayon, kung dati nagtatableya lang tayo, ngayon we're producing chocolates na, no. And yung chocolates natin talagang pwede nang lumaban, no, sa ibang chocolates from other countries. Hindi, tsaka kagandahan ngayon, Director. Ang kagandahan ngayon, Director, hindi lang yung pinatuyong beans, ang nabibili. Binibili na po yung mismong pa lang, nasa palpa, yung bunga pa lang. Yes. Nabibili na ho agad yun. Kaya hindi ho talaga magiging problema yung pamimili, yung marketing. At saka pagdating ho naman sa processing, sabi ko nga sa inyo, marami na ho mga programa ang tanggapan ho ni Director Lucky Baleke at saka ng DTI at ng Cacao Cluster. Yun lang siguro ang kinakailangan talaga. Magdagdag ho tayo ng area na tataniman. Director, may buntag, dagang salamat for joining us and good luck, ha. Huwag kayong magsasawa, ha, dito ho sa inyong ginagawang efforts para mapalakas pa ang ating cacao industry. Yes po, tuloy-tuloy po yung ating interventions, no, para ating mai-develop yung ating cacao industry. Kasi nga, sayang nga naman, no, I think this is one of our strengths, no. Kaya nga kami sa Department of Trade and Industry, we are really prioritizing the promotion of the cacao industry. But ito, tulong-tulong po ito, lahat po, the whole of government approach ang kailangan dito. And we're happy naman, no, that everyone is really helping. Not just, of course, from the government, even yung ating Philippine Cacao Industry Council, even yung Philippine Cacao Industry Association natin are very active in really promoting, no, the cacao industry in the Philippines. Kasi ang dami nating, ang laki ng potential ng
Philippine cacao. So kailangan talagang isulong natin 'to, no? This is kumbaga this is one way, no, of really helping alleviate, no, yung ating plight ng ating mga Filipino farmers. Ayan, Director Lucky, maraming salamat. At kumusta ka daw, sabi ni Jack Sandique. Ayan. Si Jack Sandique, classmate ko yan nung high school. Ayan, ha? Ganun ba? Diyan sa Kidapawan City. Good morning kung nakikinig. Okay, thank you, Director. May buntag. Alright, thank you po, Sir Angel. God bless everyone. Si Director Lucky Baleke mula po sa DTI Region 11 at nangunguna po dito sa cluster ho ng cacao industry ng Department of Trade and Industry. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, yun nga palang para ho sa mga taga Kidapawan batch 83, lalong-lalo na yung kaklase nating si Terdelisa Espanto Bacena, pumanaw na. Nandyan po ang kanyang labi nakaburol sa may bandang Lanao. Ayan, ha? Lani Rijoso, nakikirami kami, ha? Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nakolektang kita ng LTO noong 2024 umabot ng 32 billion pesos. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Kuya Angel, nakakolekta ang Land Transportation Office ng mahigit 32.27 billion pesos na revenue sa buong taon ng 2024. Sa report ni LTO Chief Assistant Secretary Tony Vigor Mendoza II, mas mataas ito ng 8.8% mula sa mahigit 29 na bilyong piso o 29 na bilyong piso na koleksyon noong 2023. Sabi ng opisyal, resulta ito ng ipinatupad na mga reforma at ang mga pagsisikap ng lahat ng mga personnel ng ahensya. Isa niya sa mga reformang ito ang paglulunsad ng outreach program sa pamamagitan ng LTO on Wheels, kung saan dinala sa mga malalayong lugar ang mga serbisyo ng gobyerno batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naniniwala si Mendoza na mas mapapabuti pa ng LTO ang pagbibigay serbisyo ngayong 2025 dahil unti-unti nang nare-resolba ang mga hamon ng nakalipas na panahon. Kasabay ng pagpapahalaga sa dedikasyon sa trabaho ng mga tauhan ng LTO ay pinasalamatan din ni Mendoza ang suporta ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa mga ipinatutupad na reforma at patakaran ng ahensya. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Paggamit naman ng single-use plastic dapat nang iwasan, sa halip ay gumamit ng reusable products. Ayon kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Nadpaz, RH28. Raymond, good morning. Muling binuhay ni Senador Loren Legarda ang kanyang panawagan na iwasan ang paggamit ng mga single-use plastics. Sa halip ay isulong ang paggamit ng mga reusable products. Ito ay kasabay ng pag-obserba sa buwan ng Enero bilang National Zero Waste Month. Ayon kay Legarda na siyang author ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act, itinuturing ang Pilipinas bilang number 1 polluter ng dagat dahil sa sobra-sobrang paggamit ng single-use plastics. Nanawagan ng senador sa mga ahensya ng pamahalaan na silang manguna sa paghanap ng paraan para sa paggamit ng mga reusable products upang mabawasan ang mga basura. Si Legarda na kilalang advocate ng environmental protection ay sinusulong ang mahigpit na implementasyon ng Ecological Solid Waste Management Act. Ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura. Dapat ay may segregation ng basura at ang mga local government units o LGUs ay magtatag ng sariling Ecological Solid Waste Management Program. Ito si RH28 Raymond Nadpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na, makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. At habang kayo nagninilay-linay, habang nagsha-shower, eto na po ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog!
Maliit lang, walang bagay. 14,000. 14,000 po ang premyong naghihintay sa ating mahiwagang tunog. Hindi na ako magbibigay ng clue dahil alam ko naman nakuha na ng marami sa ating mga kababayan yung hinahanap nating mga materials. Yun nga lang, hindi pa ho sila nagkikita-kita. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan na, magandang umaga ho sa mga suki ho natin dyan sa Cotabato City. 36 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo mag-ultabayo. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas makikita ho natin ang benepisyo nito after several days. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi kwentong kutsero, hindi po mga testimonial. Clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At pagpasok po nito sa ating katawan, talagang potent po ito na nagtataboy po ng mga toksin sa ating katawan dahil ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung mga tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po yung natutulog, gumagana po yan, tinataboy po yung mga toksin sa ating katawan para mapanumbalik ang lakas ng ating immunity. Nakatutulong para ma-achieve natin ang mahimbing na tulog, magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, kinabukasan, may bago kang sigla, may bago kang lakas sa pagharap ng panibagong bukas. Ayan, ha? Available po yan sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung kaya mga concerns pa ho kayo, tawag ho sa 0917-110-6580 at may mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. Ha? Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at rekomendado ng mga doktor. Pero huwag kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sa South Korea, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta ho yung mga kababayan natin dyan ho sa South Korea? Ha? Kumusta na rin natin si Kim Jong-il ng Pyongyang? Gandang umaga. Si Boss Roland Paulino, nandyan ngayon sa Baguio dahil na po sa pag-take over ng BCDA sa Camp Janhay. Mayor Senny Mendoza, Dr. Senny Mendoza, magandang umaga ho sa inyo. Kay kaagad din gumising din ni Congressman Ador Pleito. Kaador, good morning. At syempre magandang umaga din po kay Ambassador Harry Amping at kay Ma'am Naida Angping. Magandang umaga, Pilipinas! Pwede syempre, si Justice Max De Leon, matagal na natin hindi nababate. Justice Max De Leon ng Court of Appeals, magandang umaga po sa inyo. Syempre si Justice Alexis Mundo at saka syempre si Court Administrator Raul Villanueva. Ayan, sa mama niya, si Mami, magandang umaga po sa inyo at salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Hulo, Sulu. Oo, maaga pa daw, gumigising na sila. Labi na sa mga tigpaminaw nato rin sa Davao. Nakapagtala ng kauna-unahang kaso ng H5N1 bird flu death sa Amerika. Sa ulat ng Louisiana Department of Health, ito ang unang human death na kanilang naitala dahil sa bird flu. Sa record, December 18, ang Macon Pines Hospital ang nasawing pasyente matapos ma-expose sa mga backyard chicken at wild birds. Hindi naman pinangalanan ng nasawi pero ayon sa Louisiana Department of Health, 65 years old ito, merong iba't ibang karamdaman bago tamaan ng bird flu. Ayun, may predisposition. Sa datos naman ng US Center for Disease Control and Prevention, nasa 70 kataunan tinamaan ng bird flu sa Estados Unidos mula April ng 2024 pero ngayon pa lamang nagkaroon ng death. Tutol naman ang isang grupo ng mga manggagawa sa panukalang right sizing sa gobyerno. Ayon sa grupong Courage o Confederation for Unity, Advancement and Recognition of Government Employees, mali ang kaisipang bloated ang burokrasya kaya't kailangang magbawas ng empleyado. Dami pa rin kayong 15-30, hindi pala bloated. Lalong-lalo na yung mga staff ng mga politiko natin, ha?
Sa ginawang consultative meeting sa Senado para sa right-sizing bill, binigyan din ni Courage Secretary Manuel Baclagun ang magiging negatibong epekto nito lalong-lalo na sa mga maliliit na kawani ng pamahalaan. Ayon kay Baclagun, sa halip na isiping magbawas ng mga empleyado lalo nang sa mga rank and file employees para makatipid ng gobyerno, mas mainam na bawasan na lamang ang bilang ng mga matataas na opisyal. Tama din naman siya. Ang dami ding walang silbi, biyahe lang ng biyahe. Sangkaterbang mga USEC at mga ASEC. Di ba? Merong USEC for travel, merong for USEC for junket. Di ba? Dami nila. Ang kakapal ng mukha. Di ba? Naka first class pang bumiyahe. Ayan ha. Ayon nga kay Baclayon, dapat ho'y bawasan ang mga matataas na mga opisyal. Hanggang nagtitipid tayo, hindi dapat dumuna, ba't parating mga kawani ang ating inaano, ang laging bawasan? At ito pa po, bakit rank and file, hindi yung matataas? medyo ano po yata yan, pagka nag-aano po tayo ng mga batas. Medyo. May point naman kayo doon, may point kayo. Di po ba? So, do not blame us if we will protest this bill. We are forced to oppose this bill to protect the rank and file employees. So, samantala, pinahayag naman ni Senate President Jesus Cunero na target nilang maghain sa Lunes ng substitute bill para sa panukalang right-sizing sa gobyerno. Siguro limitahan nga yung mga vice president. Mantakin po nyo, 36 ang vice president ng PhilHealth. Lintek na buhay talaga to. Kung magaling ho talaga yung mga namumuno, hindi mo kailangan ng 36 na vice president pagkatapos dispanihado pa. Kung hindi pa sila tinanggalan ng budget, hindi magagamit na maayos yung pondo. Ay, sus, may ginoong buhay talaga to. Ilan pa ba yung mga GOCC dyan na sangkaterba ho ang vice president? At ang sweldo ay mahigit na 150,000 pesos buwan-buwan? Lilinawin daw nila sa panukala ang totoong layunin ng right-sizing para maisaayos ang gobyerno, bumuo ng mga bagong posisyon at mga opisina sa pamahalaan. Samantalang, alam ho ba ninyo yung pong modernization ng PBOX? Hanggang ngayon, hindi pa ho pumapasa. Kalahati po ng workforce ng PBOX na isinusubo ho natin sa mga lindol, sa mga pagputok ng bulkan, sa mga hazard zone, kalahati po sa kanila ay mga job order. Kalahati ng puwersa nila, job order. Bantakin ho ninyo, para bang sundalo, isusubo mo nyo sa gera, pero sabihin mo, dalawa lang muna bala mo ha. Kung 10 kalaban mo, takbo ka na lang. Kasi wala ka ng bala. Wala kang bota, magtsinelas ka muna. Parang ganun ho yung, di ba? Isusubo natin sa hazard pagkatapos hindi ho natin bigyan ng pondo maayos. Ay, nako, ito, libreng bakuna sa mga aso sa Caloocan na arangkada ngayong araw. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. May puntag Queen Angel, inanunsyo kagabi ng Caloocan LGUs na umpisa na ngayong umaga ang libreng DHPP5 annual vaccine para doon sa mga alagang aso sa 2 distrito ng Lungsod para sa 6 na linggo gulang o pataas. Tiniyak ng City Veterinary Office na sa tulong ng bakunang ito ay mabigyan ang mga alagang aso ng proteksyon laban doon sa mga sumusunod na mga karamdaman tulad ng kanina distemper o virus D at adenovirus hepatitis at kennel cold o virus o parvovirus para influenza virus. Ipinalala ng lungsod na may mga slag na aso sa lungsod o mga alagang aso sa lungsod na pabakunahan na kanilang mga alaga. Tusan ay magpunta lamang doon sa 2 lugar tulad ng People's Park sa Barangay 1 Oto sa South Caloocan o kaya naman sa Caloocan na North o Animal Farm na Barangay 178 sa North Caloocan. Ipinalala ng ahensya na maliban din sa araw ng Sabado at Linggo, bukas ito dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon. RH23, Edwin Duque nagulat sa Disaris Oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Republic of Palau, lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan. Pag ang aso daw po ay nasa kali, huwag nating tawaging askal. Pangit ho ang dating, aspin. Yan o asing Pinas. Pero pag kami nag-aalaga na, tapos local naman yung breed, sasabihin na mixed breed. Yan Pagka medyo galisin, aspin.
Pagka inaalagaan mo na at medyo hindi naman maganda, lahat naman ng aso maganda. Parang tao, wala namang nilalang na pangit sa atin eh. Pagharap ko nga ng salamin, sabi, uy, pogi mo ngayon. Diba? Siyempre, tagahanga ko, nanay ko. Wala nang pupuring nanay ko, namatay na nanay ko. Ako na lang, yan. Philippine Air Force nangako naman ang suporta sa pamilya at investigasyon sa napaslang na airman at SEA Games medalist na si Mervin Guarte. Detalye na balita mula kay Edniel Paron sa RH52. Edniel. Kuya Angel, ipinagluluksa ng hukbong pangimpapawid ng Pilipinas ang kinahantungan ng SEA Games gold medalist at airman first class na si Mervin Guarte. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Bon Castillo, magbibigay sila ng full support at assistance sa iniwang pamilya ni Guarte na nasawi matapos saksakin sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Gayon din, makikipag-ugnayan ng Air Force sa kapulisan para sa agarang pagresolba sa kaso lalo't hindi pa rin tukoy ang salarin sa naturang krimen. Nabatid na nagtutulog itong si Guarte ng taraka ng kitchen knife. Ilang sandali lamang makarang makipag-inuman sa lugar ng kaibigang konsyal. Itinuturing ngayon persons of interest ng PNP ang mga nakasama sa nasabing selebrasyon. 2015 nang sumama sa Air Force ang athletics athlete sa pamamagitan ng direct enlistment. Nagwagi siya ng ginto sa magkaibang wheeling event noong 2019 at 2023 Southeast Asian Games. Ito sa Edniel Porosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, sa kaugnay na balita, ngayon din na nga ni Senator Bongo ang nangyaring pananaksak sa SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Nananawagan ngayon si Senator Go sa mga law enforcement agencies na agad na aksyonan ang naturang krimen upang mabilis na maihatid ang hustisya sa pamilya ng biktima. Ako po'y kinukundina natin itong karumal-dumal na pananaksak kay Mervin na naging sanhi ng kanyang kamatayan. No? Nalulungkot po ako. Alam nyo, ang dami pong inaidalang karangalan ni Mervin sa ating bansa. Nananawagan po ako sa law enforcement agencies natin, sa kapulisan, sa lahat po, na sana po'y mabigyan ng hustisya po itong krimen na ito. Mapanagot po kung sino may kasalanan. Sa isang bansa kung saan naghahari naman ang basketball, tahimik na pinalakas ni Senator Bongo ang presensya ng iba pang mga sports tulad ng football. Bilang chair ng Senate Committee on Sports and on Youth, ang advokasya ni Senator Go ay umabot sa puso ng sports sa pamamagitan ng mga suporta sa grassroots program tulad ng mga liga, ang Premier Collegiate Football League ng Pilipinas. Nakita ni Senator Go ang bunga ng kanyang pagsisikap sa mga tagumpay sa international stage. Kabilang dito yung makasaysayang tagumpay ng Philippine team laban sa Thailand sa Asian Championship. Ayon kay Senator Go, patuloy yung suporta niya sa Ang Liga na nakatanggap ng tulong pinansyal sa kahilingan na rin ang pamumuno ni Carl Francis Tan sa pakikipagtulungan ng Senador sa Philippine Sports Commission upang matiyak ang tagumpay nito. 52 na makalipas ang alas 5 na umaga, mamalengke muna tayo. Presyo ng karne ng baboy sa Cartimar, Pasay, nako, tumaas pa rin. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Tumaas pa nga ng hanggang 20 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy dito sa Cartimar Market sa Pasay City matapos yung holiday season. Ang laman mabibili sa 360 pesos mula sa 340 pesos kada kilo. 330 naman yung pata mula sa 320 pesos. Habang 420 pesos ang pansisig mula sa dating 300. Tumaas din sa 420 yung kada kilo ng ribs mula sa 400 ang kada kilo. 160 naman yung bias ng baboy mula sa dating 400. Habang yung atay balunan mabibili sa 220 pesos ang kada kilo mula sa dating 200. Sabi ng mga retailer, tumaas din yung presyo sa farm gate na kabilang daw sa mga dahilan yung mahal na transportasyon. Pinapatungan daw kasi ng suppliers ang presyo ng kinukuha nilang baboy kapag tumataas din yung presyo ng mga produktong petrolyo na kahapon lamang nasa piso ang iminahal. Bukod sa baboy, nagmahal din ang laman ng baka sa 440 pesos ang kada kilo
kilo mula sa 420 pesos. 350 naman ang pambulalo mula sa 320 pesos kada kilo, habang ang reeds na kapako sa 380 pesos hanggang 390 pesos ang kada kilo. Ito ang si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, walang increase. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Gusto nyong gumising na pag-umaga, pagkatapos ng sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang nature o magandang tanawin? St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Meron silang affordable na model ng townhouse, yung Bianca. 2-story ho yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through pag-ibig financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Kaya ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin 0917-719-7908. Yan po ang St. Monique Balay. The most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. Ayan gusto ho ninyo na magandang tanawin pagkagising, yan ho ang inyong subukan. At tripping na ho kayo, magwi-weekend naman 54 makalipas ang 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! RH number 1. Umaga, Pilipinas! Doon sa mga nanalo sa radyo natin Excellence Awards, yung mga nominator, yung mga nag-nominate ng mga nanalong mga entries, pwede nyo na daw i-claim yung inyong 5,000 pesos na premyo. Tingnan ho sa inyo sa website ho ng radyo natin, nandun ho yung listahan ho ng mga winners. Maraming salamat muli sa ACS Manufacturing Corporation at sa Comadrona Party List sa kanilang pong suporta dito po sa ating search sa radyo natin Excellence Award. Magandang umaga kay PGM Week Biloso ng GSIS. PGM Week, kumusta ka na Siyempre sa aking profesor nung nag-aaral kami sa AIM, si Professor Andy Pereria. At teacher ko naman nung elementary, si Ma'am Dottie Molino. Ma'am, dyan sa Kidapawan City, may buntag. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala. Ang pagtatanim ho ng kawayan ay pag-iwas ho natin, pagbabawas natin ang impact sa climate change. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay William Matthews. Matthews William pala. Binaliktad mo naman. Matthews William. Isa pong English writer at science educator. Ang sabi niya, we mature with the damage, not with the years. Sana nga ganun. Diba? May mga natutunan ho tayo dun sa mga pagkakamali natin, sa mga naging atraso natin. Pero kung walang silbi ang inyong pagtanda. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2 at ACS Balita. Susunod na in just a while, 1 minuto bago mag-ACS ng umaga. This time check is brought to you by ACS.